Hi guys, and today ang ating topic is about domestic corporation. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng domestic corporation, kung paano natin makukuha yung income tax expense and income tax payable, tsaka yung deeper charges under MCIT or minimum corporate income tax. So, under taxation, meron siyang classification. May classification of corporation, rather. May dalawang classification ng corporation. Una na dyan ng domestic corporation and then resident or foreign corporation. So, ang topic natin for today is domestic corporation. So, domestic corporation is same with resident citizen where the taxable for individual is within and outside. So, ibig sabihin, nasa Pilipinas at kahit nasa ibang bansa siya. So, ang domestic corporation ay subject sa flat rate na 30% ng kanyang net income. Subject din siya sa VAT, inclusive, exclusive, input or output. And then, subject din po siya sa 3% percentage tax. Pero hindi po siya subject sa graduated tax rate ang mga domestic corporation. So sa domestic corporation, 60% neto ay mga Pilipino and 40% naman po ay non-Filipino. So dumako na tayo sa computation. Hahanapin natin yung NIT. NIT means normal income tax. Makukuha natin ang normal income tax na may fixed rate na 30% sa net income. Ang net income makukuha natin ay sa gross income minus operating expense para makuha natin yung net income. Halimbawa, ang gross income natin ay 10 at ang OPEX ay 5. 10 minus 5 is equals to 5. So, ayun ang ating net income. Sa 5 na net income, kukuha tayo doon ng 30%. So, ang 30% ng 5 is 1.50. So, ayun ang ating NIT. And then, MCIT or Minimum Corporate Income Tax naman, kukuha tayo ng 2% doon sa gross income. Ang given natin kanina is 10 sa example, di ba? 10 ang ating gross income. So, 2% ng 10 is 0.20 rather. So, ayun, ang MCIT ay may fix habang hindi pa kumikita ang company. At pwedeng magamit yon ng 3 years. Pag lumagpas na ng 3 taon, bali wala na po iyon. Ayan. So, ayan guys, ang gagawin natin ngayon ay magbibigay ako ng situation or problem at kukumputin natin ang mga sumusunod. Okay, ang given natin para sa gross income sa 4th year. Para sa ika-4 na taon ay 180,000. Para sa 5th year, 70,000, the 6th year, 30,000, and the 7th year, 50,000, and last sa 8th year, 20,000. Ayun yung mga given natin para sa gross income. And then, para sa operating expense naman po, ang given natin para sa 4th year ay 90,000, 50,000 naman po para sa 5th year, 20,000 para sa 6th year, then 60,000 para sa 7th year, and then 10,000 para sa 8th year. So, ayan, may given na tayo ng gross income and then operating expense or OPEX. So, ima-minus lang natin isa-isa. Uunahin natin yung sa 4th year. So, sa 4th year, ang given natin na gross income is 180,000. Minus natin ang OPEX na 90,000.
ang makukuha nating net income is 90,000. So, meron na tayong net income para sa 4th year. Next naman natin is para sa 5th year. Ang given natin for gross income is 70,000. Ang OPEX is 50,000. So, ang net income natin para sa 5th year ay 20,000. 70,000 minus 50,000 is equals to 20,000. So, para sa 6th year naman, ang given natin ng gross income ay 30,000. Then, ang OPEX natin is 20,000. So, ang net income natin ay 10,000. Para naman sa 7th year, ang gross income natin is 50,000. And then, ang OPEX natin is 60,000. So, kung mapapansin natin, mas malaki yung OPEX. Mas malaki yung expense natin kaysa dun sa income, sa gross income. So, magiging sagot natin is negative 10,000. So, net loss. Lugi tayo ng 10,000. So, para sa 8th year naman, ang gross income natin is 20,000. Ang OPEX natin ay 10,000. So, ang net income natin ay 10,000. So, meron na tayong net income sa bawat year. Recap tayo. Para sa 4th year, meron tayong net income na 90,000. Sa 5th year, 20,000. Sa 6th year, 10,000. Then sa 7th year, negative 10,000 or tinatawag nating net loss. Then sa 8th year ay 10,000. So, ang kukunin naman natin ngayon ay NIT o Normal Income Tax. So, ang Normal Income Tax, ito ay fixed na ilalagay sa ITE. ITE or Income Tax Expense. Kung ano ang makuha natin sa NIT, ilalagay na po natin siya agad doon sa ITE. Okay, ang 30% ng 90,000 para sa 4th year ay 27,000. 90,000 times 30% is equals to 27,000. So, para sa 4th year, meron na tayong NIT. Sunod natin yung 5th year na 20,000. 20,000 times 30%, meron tayong NIT na 6,000. Okay, para sa 6th year, meron tayong net income na 10,000 times natin sa 30%, ang ating NIT ay 3,000. Then, sa 7th year, meron tayong net loss na 10,000 or negative 10,000. Times natin siya sa 30%, 0. So, kahit anong amount po ng net loss ay wala po. Kahit i-times po natin yung kahit 1 million pa yung makuha natin net income, net loss, at kukunin natin ang kanyang NIT, 0 pa rin po yung lalabas kasi lugi ka na eh. Diba? Kaya, di mo na kailangan yun bayaran. Then, para sa 8th year, meron tayong 10,000 na net income times 30% is equals to 3,000 pesos. So, ayun, meron na tayong normal income tax. Ayun ay fix po na ilalagay natin sa ITE, sa income tax expense po natin. So, kukunin naman natin yung MCIT. Gaya ng sabi ko kanina, 2% ng gross income ang kukunin natin para makuha ang MCIT. So, sa 4th year natin, ang 180,000 ay gross income. So, 2% ng 180,000 ay 3,600. Para naman sa 5th year na 70,000 na gross income, times mo siya sa 2%, ang makukuha natin is 1,400. Para naman sa 6th year, meron tayong gross income na 30,000 at ang makukuha nating MCIT ay 600 lang. So, sa 7th year, meron tayong gross income na 50,000. Makukuha natin is 1,000 kung ita-times natin siya sa 2%. Then sa 8th year, meron tayong given na 20,000 para sa gross income. Ang MCIT natin ay 400. 20,000 times 2% is equals to 400. So, note lang po natin kung ano ang mataas, yun ang gagamitin, which higher. So, sa net income sa NIT natin, ang mataas is 27,000 over sa 3,600 na MCIT. So, bilugan na natin yung 27,000 para sa 4th year. Sa 5th year naman, meron tayong 6,000 para sa NIT
at meron tayong 1,400 para sa MCIT. Which higher? So, 6,000 yung mas mataas. So, bilugan natin yung 6,000. So, para sa 6-year, meron tayong 3,000 na NIT and then 600 MCIT. So, which higher? So, mas mataas yung 3,000. So, bilugan natin yung 3,000. Then, sa 7th year naman, meron tayong NIT na 0 kasi net loss yung nakuha natin. So, then, MCIT natin is 1,000. So, which higher? 1,000. So, bilugan natin yung 1,000. Then, para sa 8th year, meron tayong NIT na 3,000 and then MCIT 400. So, which higher? Sa 3,000. So, bilugan natin yung 3,000. So, ayun, meron na tayong nabilugan na natin ng mga matataas na number. Dumako na tayo ngayon para i-solve natin ang ating ITE or income tax expense, ITP or income tax payable, and DC or deferred charge, MCIT. So, katulad ng sinabi ko, fix po yung NIT natin. Ilalagay natin siya sa ITE. So, ibababa lang po natin lahat ng ITE natin na meron tayo or NIT na sagot natin kanina. So, yun yung mga 27,000, 6,000, 3,000, 0, and 3,000. So, meron na tayong ITE para sa 4th year hanggang 8th year. So, sa ITP naman, our income tax payable, dahil mataas ang 27,000, ilalagay din natin siya doon sa ITP. So, 27,000 para sa 4th year. Sa 5th year, 6,000. Sa 6th year, 3,000. Sa 7th year, iba. Kasi ang NIT natin is 0 and then MCIT natin is 1,000. So, ang mataas is 1,000. So, 1,000 ang ilalagay natin sa ITP or income tax payable. Para sa 8th year, dahil mataas ang 3,000, 3,000 ang ilalagay natin sa ITE. Pero sa ITP, iba po yung ilalagay natin. So, simulan natin muna sa 4th year. Balik mo tayo sa 4th year. Sa 4th year is 27,000 ang ITE natin and then ITP is 27,000. So, ang DC natin or deferred charge is 0. Kasi 27,000 minus 27,000 is equals to 0. So, para sa 5th year, 6,000 ang ITE, ITP 6,000. So, ang DC natin or deferred charge is 0 pa rin. Para sa 6th year naman, 3,000 ang ating ITP and ITE 6,000 din. So, ang DC natin is 0 pa rin. Ito na yung sa 7th year. Meron tayong ITE na 0. Pero ang ITP natin ay 1,000. So, ang magiging deferred charge natin ay 1,000. So, paano natin paano natin magagamit yung 1,000? Ito yung 1,000 na fix na babayaran mo sa BIR habang hindi pa kumikita ang iyong company. Sa loob ng 3 taon, kailangan magamit mo yung 1,000 na yon. Pag hindi mo siya nagamit, baliwala na siya. So, gagamitin natin siya sa 8th year. Kasi sa 8th year, meron tayong expense na 3,000. Para mabawasan yung 3,000 na yon, ima-minus natin yung 1,000 mula sa 7th year. So, 3,000 minus 1,000 is equals to 2,000. So, magiging ITP natin or income tax payable o yung babayaran natin ay 2,000 na lang. And then, ang ating DC for 8th year is negative 1,000. Kasi ayun yung binayad natin para mabawasan ang ating expense. So, ayun guys. So, na-compute na natin ng ITP, ITE, deferred charge, MCIT. So, ang gagawin naman natin is i-entry na natin siya. I-journal entry na natin yung mga nakuha nating sagot sa ITE, ITP, and DC. So, para sa 4th year, ang ating journal entry is income tax expense, 27,000. Then, debit po yun debit po yung ating ITE na 27,000. Then, credit ang ating income tax payable na 27,000. Para naman sa, ayun ang una nating entry para sa 4th year.
Ang next entry natin para sa fourth year ay income tax payable na 27,000 and then debit po yun na and then credit cash kasi binayaran mo na siya na 27,000. So dapat equal po yung mangyayari at equal po yung entry natin. Then para naman sa fifth year, sa fifth year natin ay income tax expense 6,000 debit, then income tax payable 6,000 credit. Next entry natin is income tax payable 6,000, then cash 6,000. Diba? Dali. So, ayun guys, para sa 6th year, income tax expense 3,000 debit, income tax payable 3,000 credit, and then income tax payable 3,000 debit, then cash 3,000 credit. Kasi binayaran mo na siya. So, para sa 7th year natin, ito ang sa 7th year natin ay yan, 7th year natin ay deferred charge is 1,000, para naman sa ating 7th year, ang ating deferred charge ay 1,000 debit, and then ang ating credit ay income tax payable na 1,000. So, next entry natin, income tax payable 1,000 debit, and then cash 1,000. So, para sa ating 8th year, para sa ating 8th year ay income tax expense 3,000 credit, deferred charge 1,000 credit, income tax payable 2,000 credit. So, ulitin natin yung entry natin para sa 8th year. Ang entry natin para sa 8th year. Sa 8th year ay income tax expense 3,000, deferred charge 1,000 credit, then income tax payable 2,000 credit. So, ayun yung sagot sa ating problem. So, I hope no. So, ayun guys, sana meron kayong natutunan sa ating topic for today na domestic corporation. Ito ay kung ano lang po yung napakinggan ko sa lesson namin sa taxation. Para may share ko rin sa inyo kung ano yung mga ideas. So, kung may tanong po kayo or kung sakaling may error po kayong napakinggan sa aking computation, comment nyo lang po yan below. Thank you guys!